Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Ang Diyos ay mabuti. God is good all the time. Hallelujah. Sobrang grabe. Hallelujah. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang istorya ng Shunammite woman. Ito po ay makikita natin dito sa 2 King chapter 4 verse 8 hanggang 10. Tumayo po tayong lahat. Shunammite. Ayan. Praise the Lord. Siguro yung iba, napakinggan na po ito, pero ito po ay may twist. Ayan. Praise the Lord. Buksan po natin ating Bible, 2 King chapter 4 verse 8 hanggang 10. Ayan. Basahin po natin dito sa screen. Ready? Begin. Elijah went to the town of Shunem. Di ba kayo marunong magbasa ng English? Okay, ulitin natin. Ulit. Sabay-sabay. Ready? Begin. A wealthy woman lived there, and she urged him to come to her for a meal. After that, whenever he passed that way, he would stop there for something to eat. Verse 10. Okay. Sa Lord. Taas natin ang ating mga Bible. Ama, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na binigyan po kami ng pagkakataon na makapagbulay muli ng iyong salita. Alam po namin na darating ang panahon na ipagbabawal ang Bible at hindi na kami makakapagbasa ng Bible. Pero salamat, Ama, dahil hanggang ngayon, inaalaw mo pa na ang iyong salita ay may kalat, may bahagi, may pangaral, upang marami pa ang manampalataya. Tulungan mo po kami sa aming pagbubulay ngayong umaga na maunawaan namin ang lahat ng mensahe mo upang ito ay aming maipabuhay. Salamat po ng marami, Ama. Samahan mo po kami at ikaw ang may taas, ako ang may baba, at ikaw, Ama, ang maparangalan sa buhay namin. Binabalik po namin sa iyo lahat ng papurit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Shunammite woman. Ayan. Sabi ho ng Bible, mga kapatid, ang Shunammite woman na ito ay ito yung naka-recognize kay Elijah na man of God. Amen? Hallelujah. Ito yung unang-unang lesson na makikita natin dito. She recognized the man of God. Amen. Ang sabi po sa verse 9 ng 2 King chapter 4 verse 9, ang sabi po rito, she said to her husband, sabi niya sa kanyang asawa, sabi niya, tinitiyak ko, sinisigurado ko na ang taong ito na huminto at tumitigil sa atin ay isang banal na lalaki ng Diyos. Amen? A holy man of God. Na-recognize niya yung man of God. Amen. Praise the Lord.
Marahil ang babaeng ito, mga kapatid, ay marami na po siyang alam sa mga pamamaraan ng Diyos. Kasi na-recognize niya eh. Kasi kung hindi ka sensitive, hindi ka mapagmasid, hindi ka hindi mo inaaral ang mga sitwasyon, hindi mo mare-recognize eh. Amen? Ngayon, ang tanong, paano ba mare-recognize ang man of God? Ito po yung twist, sinasabi ko sa inyo. Paano niya na-recognize yung man of God? Paano siya nakatiyak? Ang sabi niya rito, I am sure. Ibig sabihin, sigurado siya. Paano siya nakatiyak na man of God yun? Amen? Mag-ingat po tayo ngayong panahon dahil marami ang nagsiship clothing, yung nagsusuot tupa. Pero ang loob naman niya ay lobo. Ang ibig sabihin, marami ang mga nagkukunwari. Amen? Marami ang nagbabalat kayo. Amen. Pero, itong Shunammite woman, na-recognize niya ang man of God. Yan. Kaya nga ang tanong dito, paano niya na-recognize? Amen? So, ibig sabihin, ang babaeng ito ay may takot din sa Diyos. Amen? Pangalawa, ang babaeng ito ay maaring nagbabasa din ng kasulatan. Bakit? Kasi alam niya yung ways of God. Nadi-discern niya eh. Amen? Hallelujah. Pangatlo, hallelujah, ang babaeng ito ay mapagbigay. Giver sa man of God. Naunawan niyo? Hallelujah. Kaya nga makikita natin, mga kapatid, dito, ang sabi ng Bible, unang-una, na-recognize niya, hallelujah, na siya ay man of God. Ano ang palatandaan ng man of God? Paano mo makikilala? Amen? Number one, makikilala mo ang man of God na ang kanyang buhay nagbibigay lugod, luwalhati sa Diyos. Amen. Sabi ni Pablo sa Galatians chapter 1 verse 10, sabi niya, kung ako'y magbibigay lugod sa tao, hindi ako lingkod ng Diyos. Galatians 1:10. Amen? Kung ako'y magbibigay papuri sa tao, hindi ako lingkod ng Diyos. Amen? Na-recognize niya na ang tanging goal ng man of God ay magbigay luwalhati sa Diyos. Ang sabi rito, obviously, I'm not trying to win the approval of men. Hindi ko inahangad na ako ay hangahan o palakpakan. Kundi ang sabi niya, but God, if pleasing people were my goal, kung ang layunin ko ay parangalan ng tao, then sabi niya, hindi ako lingkod ng Diyos. Sabi ni Paul. Amen? Kaya ang number one goal ng isang lingkod ng Diyos, maparangalan ng Diyos. Kaya yung lahat ng kanyang ginagawa ay yung mga bagay lang na nakalulugod sa Diyos. Amen? Hindi siya gumagawa ng mga bagay na para sa sarili lang. Hindi siya gumagawa ng mga bagay para sa pera. Hindi siya gumagawa ng mga bagay para matanyag at makilala siya. Amen.
ang tanging layunin niya, maparangalan ang Diyos sa kanyang buhay. Yan ang goal. Amen? At yan ang nakita ng babaeng sa Shunammite woman. Ang nakita niya na ang buhay ng taong ito ay baligtad sa nakikita niyang pamumuhay ng ibang tao. Amen. Makikita po natin, mga kapatid, hindi po pwedeng parehas ang pamumuhay ng mananampalataya at hindi mananampalataya. So dapat doon pa lang sa pamumuhay natin, nakikita na ikaw ay may takot sa Diyos, na ikaw ay lingkod ng Diyos. Amen? Kasi pag nakipagkompromiso ka, walang makikitang pagkakaiba, walang makikitang pagbabago. Kasi yung ginagawa din nila, ginagawa mo din. Paano makikilalang ikaw ay isang lingkod ng Diyos? Kaya alam po ninyo, ang pagiging lingkod ng Diyos, hindi lamang po basta-basta lingkod ka ng Diyos. Dapat tayo'y nag-iingat din. Amen? Maraming matang nakakakita sa atin at tinitignan po tayo, mga kapatid, sa ating pamumuhay, kung paano tayo namumuhay. Amen? Maraming nakakakita sa atin. Ang tanong, sila ba'y natitisod dahil sa ginagawa nating tama o natitisod sila dahil sa ginagawa nating mali? Sabi ni Pedro, wag nawa tayong usigin dahil sa gumagawa tayo ng masama. Kung uusigin man tayo, ito'y dahil gumagawa tayo ng mabuti. Yun ang magandang pag-uusig. Pero kung inuusig ka dahil sa ginagawa mong mali, nandun ka sa mali. Amen? Kaya kailangan, mga kapatid, sa ating pamumuhay, mag-ingat din tayo kung paano tayo nabubuhay. Kaya ang sabi po ng Ephesians chapter 5, verse 14 hanggang 15, mamuhay kayo gaya ng matalino, hindi gaya ng mangmang. So makikita po natin, yung pong mga taong mananampalataya ay mga matatalino. At yung mga taong mangmang ay ito yung mga taong walang alam sa salita ng Diyos. Kaya sila mangmang. Naunawaan nyo? Amen? Hallelujah. Ang sabi po doon, mga kapatid, redeeming the time for the days are evil. Amen? Mamuhay kayo gaya ng marurunong. Amen? Paano ba makikita ang taong marunong? Makikita lamang ang taong marunong kung may takot siya sa Diyos. Bakit? Dahil ang pagkatakot sa Diyos ang simula ng karunungan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen ba? Praise the Lord. Kaya nga, character, attitude, ito yung binibuild up ng Lord sa atin. Kaya kailangan yung ating pong buhay maging liwanag, hindi maging kadiliman. Amen? Paano nagiging liwanag? Hallelujah. Nagiging liwanag ka pagka nakikita yung mabubuting gawa na ginagawa mo. Amen? At pagka nakikita yung mga mabubuting gawa na ginagawa mo, hindi ikaw ang napararangalan. Si Lord. Sabi ng Bible, mga kapatid, Matthew chapter 5, verse 13, let your light shine to all men, so that when they see your good works,
they will glorify God. They will glorify your Father in heaven. Amen? Pag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, luluwalhati nila ang inyong Ama na nasa langit. Di naparangalan ng Diyos dahil sa iyo. Amen? Naging instrumento ka ng Diyos upang maparangalan ang kanyang pangalan. At iyon yung purpose ng Lord sa atin. Amen ba? Hindi yung nilalait nila ang pangalan ng Diyos dahil sa atin. Anong gusto natin? Laitin nila ang pangalan ng Diyos dahil sa atin? Ano ba yung viral ng mga nakarang araw? Yung Jesus is Lord, naging... Ano ibig sabihin nun? Nilalait yung pangalan ng Diyos. Amen? Kaya kailangan nag-iingat po tayo. Sabi nga ng Bible, mamuhay tayo gaya ng marurunong. Huwag gaya ng mga mangmang. Binigyan tayo ni Lord ng karunungan. Mga kapatid, sabi ng Bible, my people were perished for lack of knowledge. 4:6. Hosea 4:6. My people were perished for lack of knowledge. Bakit sila nagkulangan ng knowledge? Kung babasahin yung tuloy-tuloy, yung talata, yung chapter na yun, makikita ninyo na ang mga saserdote hindi na nakikinig sa Word of God. Kaya, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nakikinig ng Word of God, ano ang sasabihin mo sa mga tao? Wala. Kaya nga nagkulang sila ng karunungan. Kaya napakalaga sa atin yung pagdi-devotion natin every day. Day and night. Mga kapatid, napaka-importante nun. Amen? Bakit? Nagkakaroon tayo ng knowledge. Nagkakaroon tayo ng fear of the Lord. Amen. Ito po ang epekto pagka nagdi-devotion ka. Kesa doon sa mga taong hindi nagbabasa ng Bible. Magbasa man ng Bible, tuwing linggo lang. At babasahin nila yung Bible pagka sinabi ni Pastor, buksan po natin ang ating Bible sa talatang ganito. Doon lang sila magbabasa ng Bible. Hindi po ganun. Amen? Kailangan, binabasa natin ang Bible, may disiplina tayo, day and night na babasa natin ang Word of God. Araw-araw. Napakahalaga po niya. Bakit? Doon ka kasi magkakaroon ng karunungan. Doon mo malalaman kung paano ka mamumuhay ng tama. Amen? Doon mo malalaman kung paano ka magiging kalugod-lugod sa Diyos. Sa pamagitan ng iyong pagbabasa ng Bible. Hindi po pagbabasa ng Bible, ang nag-Bible study kayo ngayon, bukas wala na. Ang pagbabasa ng Bible every day, day and night. At ito ang inaayawan ng maraming mga mananampalataya. Yung mga hindi mananampalataya, alam na natin, wala sa bokabularyo nila ang pagbabasa ng Bible. Hindi nga sila mananampalataya eh. Ngayon, ikaw isang mananampalataya, pati ba naman ikaw, gumagaya sa kanila? Inaayawan mo ang pagbabasa ng Bible? Amen? Praise the Lord. Pagka nagbabasa ka ng Bible, mga kapatid, nagmamature ka. Taon-taon, nararagdagan ang iyong maturity.
Amen? Nararamdaman mo, lalo kang nagiging banal. Take note ang pagiging banal hindi po masama. Dahil yan nga ang sinabi ng Diyos, magpakabanal kayo gaya ko na isang banal. Be ye holy, for I am holy. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng banal? Ikaw ay lalong nagiging set apart sa Lord. Yan ang ibig sabihin ng kabanalan. Nakatalaga lamang para sa kapurihan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng holy. Amen? Hindi ka pwedeng maging holy ng overnight lang. Yan mga kapatid ay gradual. Tuloy-tuloy. Amen? Huwag kang titigil. Yan po ang ibig sabihin ng holy. Amen ba? Kaya napakahalaga na tayo dapat ang maging layunin, maging goal natin, maparangalan ng Diyos. At pag yun ang goal natin, mga kapatid, makikita yon sa pamumuhay natin kung paano tayo mamumuhay. At marerecognize ito ng ibang tao. Amen? Meron kaming kapitbahay doon, Ilonggo yata, Ilonggo. Praise the Lord. Natuwa naman ako kasi sabi niya, Pastor, sabi niya, alam ko kayo yung mga taong banal. Mga malinis ang pamumuhay. Imagine sasabihin sa iyo ng unbeliever, yung gano'n. Amen? Kung wala silang nakikita sa amin, hindi nila sasabihin yun eh. Amen. Hallelujah. Dahil kung wala silang nakikita sa amin na pagkakaiba sa mga hindi mananampalataya, mga kapatid, malayo na sabihin yun. Pero dahil may nakikita silang kakaiba, amen, nakikita nila si Lord. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Na-recognize ng babaeng Shunammite na siya'y lingkod ng Diyos. Dahil sa pamumuhay ni Elijah. Amen? Nakatalaga lamang siya para sa Diyos. Amen? Hindi siya pumasok sa politika. Amen? Praise God. Iba yung politika, iba yung religious leader. Amen. Kasi pag pumasok ka sa politika, pastor ka, papasok ka sa politika, huwag kang magagalit pag kinriticize ka. Huwag kang balat sibuyas. Bakit? Public figure ka eh. Amen. Praise the Lord. Ang dami nagsasabi, no one is perfect, ganun. Huwag tayong magsasalita ng mga masasakit. Public figure yan eh. Kung ayaw mong makarinig ng masasakit na salita, huwag kang pumasok sa politika. Maraming magkikriticize sa'yo. Hindi po pwedeng wala. Amen? Kaya kung ikaw'y balat sibuyas, amen? Huwag kang papasok dyan. Ayahan nyo si MJ na lang. Papasukin natin. Oo, kasi makapal ang mukha niyan. Di ba? Hallelujah. Kaya kung ikaw ay politiko, huwag kang magalit sa mga nagkikriticize sa'yo. Normal yan. Kailangan gamay ka na sa mga bagay na ganyan. Amen? So, paano niya na-recognize? Number one, mga kapatid,
Na-recognize niya na siya'y lingkod ng Lord kasi siya'y namumuhay sa kabanalan. Amen. Praise the Lord. Pangalawa, na-recognize niya na siya ay lingkod ng Diyos. Tandaan niyo, Father's Day ngayon, ano? Amen? Related din po ito sa Father's Day. Pagka tatay ka, dapat ikaw ay nagiging modelo sa iyong pamilya. Amen. Praise the Lord. Ang sabi rito, ang pangalawa, mga kapatid, dapat ikaw ay nagiging model. Yan. Nagiging halimbawa. Tama? Praise the Lord. So, paano na-recognize ng babaeng Shunammite woman si Elijah? Kasi nakita niya yung pamumuhay niya as a living example. Amen? Kung ano sinasabi niya, yun ang kanyang ginagawa. Naunawaan niyo? Kung ano ang kanyang sinasabi, yun ang kanyang pinamumuhay. So siya ay nagiging huwaran at nagiging modelo sa lahat ng nakakakita sa kanya. Hindi siya nakikitaan na nagsasabong, nagiinom, nambababae, nagsusugal. Amen. Huwag po kayong mag-alala kung mahilig kayong uminom. Mahilig din ako uminom. Kape. Coffee lover po kami. Pero alak, no way ang alak. Sabi ko nga sa inyo, hanggang ngayon, meron akong 1.5 na pundador sa bahay. Gusto nyo? Binigay nung kapatid ko, yung namayapa akong kapatid. Akala niya, umiinom pa ako. Kinuha ko para wag na silang mag-inom. Kaya hanggang ngayon, nasa bahay, 5 taon na yata yun. Kaya ang alam ko sa alak habang tumatagal, lalong sumasarap. Di ba, tay? Oo. Kaya pagka dumarating sa inyo, tay, parang nauuhaw kayo sa alak, tawagin nyo lang. Oo. Tawagin nyo lang ako. At yayayain ko kayo. Magkape. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Huwag kayo sasama Prince. Dahil talagang paldo. Paldo yan. Praise God. Ang sabi po ng Titus chapter 2 verse 7. Ito, tingnan po natin. Titus, Tito chapter 2 verse 7. Ang sabi po rito, and you yourself must be an example to them. Dapat daw tayo maging example sa kanila sa paggawa ng mabuti. Amen? And let everything you do reflect the integrity and seriousness of your teaching. Ito sabi ni Pablo. Sulat ni Pablo ito kay Tito. Yung Timothy naman, pag binasa niyo yung Timothy, sulat ni Pablo yon kay Timothy. Amen. Kaya ang sabi rito, kailangan maging example tayo sa lahat ng mabubuting gawa, sa lahat ng bagay. Amen?
At ayahan nating mag-reflect yung integrity. O ano yung integrity? Kung ano sinasabi mo, yun ang ginagawa mo. Amen? Praise the Lord. Kaya ito'y sabi niya, maging halimbawa tayo, maging example ka. Hello? Hallelujah. Dito naman po sa Philippians 2:15. Philippians 2:15. Minsan napakahirap yung maging example. Alam niyo ba ang mga nagiging example? Sila yung mga leader. Meron pong isang parke, hindi ko alam kung saan bansa yun. Napanood ko lang sa YouTube. Isang park, People's Park. Nagpatugtog siya at pagkatapos bigla siya nagsasayaw doon. Siya lang mag-isa. Amen? Amen? Nagpatugtog siya, pagkatapos bigla siya nagsayaw. Alam niyo mga kapatid, lahat ng tao na nandun sa parke, sumunod sa kanya. Sumayaw din. Kaya lahat ng mga tao doon, nagsayawan. Sabi ko, ito yung perfect example ng leadership. Leadership by example. Amen? Pangungunahan muna ng leader, saka susunod yung iba. Amen? Parang sa atin dito, mga kapatid, yung ginagawa natin discipline, dapat mauuna muna ang pastor. Bago miyembro. Di ba? At ang ginagawa natin discipline ay yung pagdi-devotion. Ang hirap ituro ng devotion kung ikaw mismo hindi nagtuturo, hindi nagdi-devotion. Amen? Ang hirap ituro ng tithes kung ikaw mismo hindi nagta-tithes. Oh. Kaya ang daming nakukulto, lalo na pagdating sa katuruan ng tithes. Bakit? Yung nagtuturo na wala ng tithes, hindi ho nagbabasa ng Bible yan. Pagkatapos maniniwala ka sa hindi nagbabasa ng Bible. Amen? Yung katuruan na yan, kinuha lang nila kay Soriano yan. Pero kung babasahin niyo yung Bible, malinaw ang sabi ng banal na kasulatan. Amen? Wala silang lusot. Ano man ang gawin nilang dahilan, kung nagbabasa ka ng Bible, mga kapatid, mayroon kang pantapat sa kanila. Gaya ng sabi nila, utos lang daw yan sa mga udyo. Amen? Anong pantapat mo doon? Oh. Na wala na pagkakaiba ang mga udyo sa mga hentil. Dahil sila'y pinag-isa ng Lord. So, ibig sabihin, ang pangako ng Diyos kay Abraham, pangako rin ng Diyos sa mga hentil ngayon. Oh, wala nang pagkakaiba. May kausap ba ako? Praise the Lord. Kung ano-ano pang ginagamit na dahilan, mga kapatid, napakababaw niya. Sinabi lang ng Lord, magbigay ka. Sabi nila, magbigay ka yung kusang loob. Alam nyo, ang pagbibigay, yung kusang loob, offering po yan. Yung tithes, kasama sa 10%, kasama po yan sa ating pagwo-worship. Amen. Pagka nag-worship ka, anong ginagawa mo? Nagbibigay. Amen? Sino yung unang nag-worship sa Bible? Hindi.
Si Cain at si Abel. Sila yung unang naghandog sa Diyos. Sila yung unang nag-worship. Naunawaan nyo? Kanya lang, yung handog ni Cain, hindi tinanggap. Bakit? May sama siya ng loob sa kanyang kapatid. Ano sabi ni Jesus? Kung maghahandog ka sa Diyos at maalala mong may sama ng loob ang iyong kapatid, iwan mo muna. Bakit? Kasi hindi yan tatanggapin ni Lord. Makipag-ayos ka muna sa iyong kapatid at pag okay na, saka ka bumalik at maghandog. Amen. So, hindi tayo binabawalang maghandog, kundi makipag-ayos ka muna, magpakumbaba ka muna. Amen? Amen? Humingi ka muna ng tawad. Makipagkasundo ka. Ang sabi ng Bible, huwag kang makipag-away. Hello? Kaya kung kayo nakikipag-away, kaaway mo, kapitbahay mo, pagkatapos pupunta ka rito sa simbahan, hallelujah ka ng hallelujah. Sabi ng Lord, oops! Balikan mo muna yung kapitbahay mo, makipagkasundo ka muna. Nakipagbati ka muna. Kung kinakailangan magpakumbaba ka para magkasundo kayo. Ngayon, kung ayaw niya makipagkasundo, ayaw kanyang patawarin, problema na niya yun. At least ginawa mo ang iyong tungkulin. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero tandaan niyo kapatid, ang daming mananampalataya ngayong sumasamba na may sama ng loob. Amen? May alam nga ako, yung pastor mismo, may sama ng loob sa kanyang asawa. Nagpipreach! May sama ng loob sa kanyang asawa. Oh, wala dito yun. Nasa pantok yun. Amen. Hallelujah. Baka meron po kayong sama ng loob sa inyong kapwa. Sayang yung paghahandog natin. Hindi yan tatanggapin ni Lord. Mag-worship ka sa Lord, maghahandog ka, sayang. Amen? O kaya, nanay ka, magulang ka, may sama ka ng loob sa iyong mga anak, makipag-ayos ka muna. Sabihin mo sa anak mo, anak, may sasabihin ako, sumama loob ko sa iyo kanina. Amen? Ngayon, kung tatanggapin nila yung pagkasundo mo, well and good, maganda. Pero kung ayaw lang tanggapin, hindi mo na problema yun. At least yung conviction ng Holy Spirit, ginawa mo. Amen? Yun po yung maganda. Kasi ayaw ni Lord yung magulo, ayaw ng Lord yung may mga away. Amen. Praise the Lord. Gusto ng Lord, may kapayapaan. So makipagkasundo tayo. Amen. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, yung mga disciples, una silang tinawag sa Antioch. Amen. Bakit sila tinawag na Kristiyano? Ang sabi ng Bible, dito po sa Acts 11:26. Gawa 11. Gawa 11:26. Gawa 11:26. Ano sabi ng Bible? Ang sabi rito, amen, nang kanyang matagpuan ay sinama niya ito sa Antioquia, 1 taon silang nanatili roon kasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao doon sa Antioquia. Doon sa Antioquia,
unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Kristo. Amen? Sa Bible, mga kapatid, 3 times lang nabanggit ang salitang Kristiyano. Amen. Pero ang salitang disciples, 244 na nabanggit ang salitang disciple. Amen. So tinawag silang Kristiyano hindi dahil sa sila ay pinapupurihan, kundi ito ay pang-insulto sa kanila. Amen? Kaya sila tinawag na Kristiyano. Pang-insulto po ito sa kanila. Naunawaan niyo? Hallelujah. Hindi mga mananampalataya ang tumawag na Kristiyano sa mga tagasunod ni Christ. Mga unbeliever. Na ito'y tinawag silang Kristiyano bilang pang-insulto. Amen. So, kailangan maintindihan po natin ang banal na kasulatan. Amen ba? Ngayon, bakit sila tinawag na Kristiyano? Kasi, yung kanilang pangangaral ni Kristo. Yung kanilang pamumuhay ni Kristo. Amen. At yung ginagawa nila, ay yun din ang ginagawa ni Kristo. Kaya sila tinawag na Kristiyano. Hello? Ang tumawag niyan, mga unbeliever. Pero sa loob ng iglesia, ang tawag nila, disciple. Yan ang tawag po nila, hindi Christian. Naunawaan nyo? Hallelujah. Kaya nga dito, makikita natin, kailangan nating maging halimbawa, maging modelo. Amen. Maging modelo tayo bilang mga lingkod ng Diyos. Amen? So, na-recognize nung Shunammite woman yung si Elijah. Bakit? Kasi nakita niya yung kanyang buhay banal. Pangalawa, nakita niya na siya'y naging example. Amen. So, anong ginawa niya nung ma-recognize niya yung man of God? May ginawa siya. Anong ginawa niya? Ayun. Nagpagawa siya ng kwarto. Amen. Para lang sa man of God. Hello? Na mayroong mesa, may kama, may upuan, at may ilaw. Kompleto. Hindi lang siya basta makakapagpahinga, pwede pa siyang magsulat. Amen. Bakit? Kasi nirecognize niya eh. Tama. Pagka ang isang tao, nire-recognize niya ang man of God, meron siyang binibigay sa man of God. Ang tanong ko, sino ang iyong man of God? Pangalawang tanong, may binigay ka na ba? Hug daw. Hug is good. Hug is good. But we need cash to pay our electricity. Amen? Ibig sabihin, pagka nire-recognize mo ang man of God, tandaan po nyo, hindi po pwedeng wala kang gagawin. Andyan pa ba kayo? Hindi yung sinasabi mo, Pastor, nire-recognize kita. Pastor, Happy Father's Day. Pastor, bahal ka namin. Nakakain ba yan?
Sabi ni Ate Kikwan, hindi raw. Andyan pa ba kayo? Hallelujah. Kahit na yung maliit na bagay lang, kahit candy lang. At least, there is something eh. Di ba? Amen? Kahit candy lang bigay mo, kung yun ay galing sa puso mo. Hello? Di ba? O, akala nga natin ang Father's Day nung nakarang linggo eh. Hindi pala. So, meron pa kayong 1 week para mag-ready. O, pwede kayong magpagawa ng kwarto sa bahay nyo para kay pastor. Oh, pag nagpagawa kayo ng kwarto, lagyan nyo ng rep. Dapat kumpleto sa gamit. Joke lang po yan, mga kapatid. Pero, ibig sabihin, ang pagre-recognize ay you give something valuable to you o kaya to the person. Yan ang isang pagpapahalaga. Kinikilala mo eh. Amen? Nire-recognize mo. Hindi ka lang binibigyan ng certificate. Hello? Mayroon pang sobre yan. Nandiyan pa ba kayo? Oh. Praise the Lord. Sabi nga doon sa anak ko, medyo malaki-laki yata ibibigay mo. Paldo. Paldo. Amen? So, pinagawa niya ng kwarto. Ibig sabihin, natuwa ang lingkod ng Diyos. Bakit? May ginawa yung Shunammite woman para kay Elijah. Amen? In return, meron namang gagawin ang lingkod ng Diyos para doon sa Shunammite. Bakit? Yung Shunammite woman, wala siyang anak. Ayan. Amen. Wala siyang anak. Kaya yung gustong magkaanak, taas ang kamay. Kung marami ka ng anak, huwag ka na magtaas ng kamay. yung walang anak at gusto mo magkaanak? Amen. Hallelujah. Ano ang ginawa ni Elijah? Sabi niya doon sa kanyang katulong, itanong mo sa kanya kung anong gusto niya. Oh. Di ba? Itanong mo sa kanya, doon sa Shunammite woman, sabi nung lingkod ni Elijah, sabi ni Elijah doon sa kanyang lingkod, sabihin mo doon sa Shunammite woman, ano ang gusto niya? Oh. Amen? Kasi alam ni Elijah, wala silang anak. Naunawa nyo? Kaya anong ginawa? Mga kapatid, sabi ni Elijah, sa susunod na taon, sa pagpunta ko rito, may anak ka na. Ate Maripe, sa December, may anak ka na. Amen? Praise the Lord. Faith! Tayo ka, tayo! May anak ka na! Amen? Kanya lang, magiging valid yan kung may gagawin kayo para sa lingkod ng Lord. Yun. Di ba? Amen? Lumipas ang mga taon, namatay yung anak. Namatay yung anak ng Shunammite eh. Di ba? Pinatawag ngayon si Elijah. Oh. Namatay po. Yung pinag-pray nyo sa akin na magkaroon ng anak, kinuha na ni Lord. Nung ginawa ni Elijah, pumunta si Elijah. Hindi niya pinagkatiwala sa kanyang katulong. Siya mismo ang pumunta. Amen? Pumasok doon sa kwarto. Sabi niya doon sa magulang, lumabas muna kayo. Amen?
Anong ginawa ni Elijah? Dinapaan niya yung bata. Nakadapa. Yung mukha nila magkaharap. Dumapa. Amen. At biglang nagkaroon ng buhay, hininga yung bata. Ha? Amen? At nanumbalik yung buhay ng bata. Nabuhay. Bakit? Binigay ni Lord yun eh. Amen. Kuminsan, yung mga bigay ni Lord, tetestingin yan. Parang si Abraham. Di ba, binigyan din siya ng anak. Pagkatapos, ihahandog siya, papatayin. O, pero namatay ba? Hindi. O, yung isa naman, namatay, pero muling binuhay. Ibinalik muli. Bakit? Bigay ni Lord yun eh. Kaya dadaan tayo sa kuminsan sa testing. Pagsubok. Amen? Kung magpapatuloy pa ba tayo? Lord, tagal ko na naglilingkod sa iyo, pero bakit ganito pa rin? Ibig sabihin, kailangan ka lang manatili, huwag kang bibigay. Amen? Yung kapatid natin sa Senado, bumigay. Di ba? Bumigay yung kapatid natin eh. Oh. Huwag ka lang bibigay. Manatili ka lang. Andyan pa ba kayo? Kaya tandaan po natin mga kapatid, marirecognize na ikaw ay lingkod ng Diyos. Kay pastor ka, kay disciple ka, kay leader ka, marirecognize po yan na lingkod ka ng Diyos. Amen? Praise the Lord. At alam po ninyo, yung mga nakaka-recognize na yan, kuminsan, mag-aabot yan sa iyo. Alam niyo yung Pentecostal shake hands? Pagka kinamayan ka, yung kamay niya may laman. Hindi ko pa naranasan dito yun. Mayada. Late. Oh. Pagka na-recognize ka, mga kapatid, huwag kang mag-alala. Pero kung lingkod ka ng Panginoon at yun na lang ang hinihintay mo, yung ibibigay sa'yo, hindi ka lingkod ni Lord. Amen? Amen. Kay meron, kay wala, dapat nagsiserve ka sa Lord. Naglilingkod ka sa Lord, hindi ka naglilingkod sa pera. Hindi ka naglilingkod sa kayamanan, sa katanyagan, sa material na bagay, naglilingkod ka sa Lord. Amen. Praise the Lord. May pambayad man kayong kuryente o wala, magpapatuloy yan. Hallelujah. Kaya nga, binuksan ko yung aircon, 7:00 pa lang. At may narinig akong ibang tinig. Ewan ko, pag binubuksan ko yung aircon, may ibang tunog. Wala ba kayo narinig? May ibang tunog yung aircon. Sabi nung tunog, binuksan mo na naman yan. Alam niyo mga kapatid, sa gawain ng Lord, kung hindi ka gagastos, hindi darating yung blessing. Kaya sabi ko, tetest ko nga si Lord. Amen? Sabi nila, mahal ang kuryente. Sa Lord, walang mahal ang kuryente. Si Lord ang magbabayad niyan. Amen? Amen? Gagamitin ni Lord si Clarmaine. Alam niyo, sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, basta't ito'y gawain ni Lord, maghanap tayo ng paggagastusan. Amen? Bakit? Si Lord ang nagpo-provide eh. Alam niyo yun? Kami nga, nag-full-time kami ng asawa ko, mga kapatid. Nakalimutan yata ang nag-full-time kami. Pero nag-full-time po kami niyan eh. Since na mag-start kaming mag-serve sa Lord. Amen?
Kinasal po kami niyan 1990. 1990 ba? Hindi daw. Kailan tayo kinasal? Kinasal ba tayo? Hindi. Kinasal po kami 1990. Alam niyo ang mga ninong at ninang namin? 24. Yung lahat ng mga kasama kong pastor doon, mga kapatid, mayayaman eh. Bawat isa sa kanila, nagbigay ng tig-1,000. Alam niyo, nung panahon ng 1990, 1,000, mahal yan eh. Malaking bagay. Amen? Kinasal kami, wala kaming pera. Pero pagkatapos namin kinasal, nagkapera kami. Ang dami pa na regalo. Yan. Wala kaming alam na iluluto. Yung kapatid ko, tamang-tama, ibebenta niya yung kanyang baboy. Yung baboy niya, ang inihanda namin dun sa kasal. Kaya sumobra pa. Ang dami pa naming natira. Kaya alam po nyo, si Lord talaga nagpo-provide. Hindi natin kailangan problemahin yung ating kakainin, iinumin. Hindi. Si bangin girl nga, naranasan niya, wala ang trabaho mister niya. Wala siyang trabaho. Pero nakaraos sila eh. Di ba sis? Nakaraos sila eh. Nakalibre. Ang dami handa ng birthday niya. Kasalan ba? Ganun ba? Nakita ko, puro broccoli yata yung niluluto mo eh. Di ba? Kaya napakabuti ni Lord. Si Lord ang nagpo-provide. Amen. Kaya ako, alam ko, kampante ako, hindi ako matatakot. Buksan man natin ang mga aircon. Mga kapatid, ang kuryente, mababayaran yan. Kasi, ino-honor ni Lord yung ating pananampalataya. Kailangan lang nating hakbangan. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kailangan lang nating hakbangan. So, nung ginawa ng Shunammite woman, number 1, he recognized the man of God. Number 2, he blessed the man of God. Pinagawa niya ng bahay, ng kwarto eh. Amen? And number 3, she received blessing from the man of God. Nakatanggap siya eh. Tandaan niyo, pag nagbibigay kayo, hindi pwedeng hindi ka tatanggap. Amen? Pag nagbigay ka. Hello? Tignan nyo si Sister Merlin. Lagi siyang nagbibigay ng suso. Ano binigay ni Lord sa kanya? Binigyan siya ngayon ng bagong apo. Mukha bang suso yung apo mo, sis? Biro lang po baka ma-open kayo. Kailan sila dadalo? Kailan sila dadalo? Kailan sila dadalo? A-attend? Huwag niyo na patagalin, baka dumating pa si Lord. Amen. Praise the Lord. So, salamat sa Panginoon. Amen. May natutunan po ba kayo? Hallelujah. Sige po, tumayo po tayo. Tayo po'y manalangin. Praise God. Taas natin ating mga Bible. Hallelujah. Bago ako magpipray, si Ate Maripe, mag-a-ID tayo ngayon. Pagkatapos nito, huwag ka muna aalis. Praise the Lord. So, pag-pray po natin, taas natin ating Bible. Ama, salamat po. Binigyan mo po kami ng word. Pinagpala mo po kami.
at maraming pagpapala pa ang aming ine-expect na darating. Salamat po dahil ang mga anak mo hindi naapektuhan ng anumang krisis, ng anumang pong mga nangyayari sa aming kapaligiran, naapektuhan lang ang mga anak mo sa iyong kalooban. Ama, ayahan mo ang nais at kalooban mo, yun lang ang mangyari sa aming buhay. At kami patuloy na maglilingkod, mananampalataya, magmamahal sa iyo ng buong puso. Patuloy namin inaalay ang aming buhay sa iyo lamang aming Ama. Kaya't minsan pa, pinabalik namin sa iyo lahat ng papurit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.